Tatlong araw na lang matatapos na ang unang phase ng EDSA Rehab. Kasabay lang din ang pagbabalik Maynila ng mga nagbakasyon sa probinsya. Live mula sa EDSA Buendia, nangunguna sa balita si Raynel Pawid. Raynel, nasunod naman kaya ang sked ng EDSA Rehab? Jiggy, siniguro nga ng DPWH na masusunod doon yung natakdang schedule dito sa Phase 1 ng EDSA Rehabilitation. Sa ngayon, naka-aspalto na yung malaking bahagi nga noong EDSA Orense hanggang dito sa may EDSA Buendia. Bagamat may ilang mga lanes pa rin yung sumasailalim nga sa rehabilitation. Recap lang tayo, Jiggy, na yung Phase 1 nitong EDSA Rehabilitation ay matatapos nga sa January 5, Lunes ng alas 4 ng madaling araw. Pero yung Phase 2 ay agad-agad naman gagawin ng January 5 din, 10 a.m. hanggang 4 a.m. yon kinabukasan. So hindi na round the clock yung magiging sistema doon sa round 2 or yung sa phase 2, kung hindi weekdays na lamang, no, from 10 p.m. to 4 a.m. hanggang May 31 ngayong taon. So sa mga susunod na araw, asahan pa natin na mas magiging mabigat daw yung daloy ng trapiko dahil nga magbabalikan na yung ilan sa mga kapatid natin na nagbakasyon sa probinsya. Sa katunayan, Jiggy, yung EDSA ay tumatanggap o may 340 plus thousand na mga sasakyan yung bumabagtas dito kada araw. Mas malaki yan doon sa 250,000 na road capacity nga nitong kalsada na ito. Jiggy. At anong naging sentimiento ng mga motorista sa traffic na naging dinulot nitong EDSA Rehab? Jiggy, para sa ilan nating mga kapatid, ayos lang yan. Dahil nga daw, kahit magka-traffic man dito, ayos lang dahil mapupunta nga naman daw dito sa kalsada o sa pagpapagawa nito yung kanilang pagtitiis sa trapiko. Pero sabi nga nila, kailangan yung pondo na gagamitin dito ay mapunta nga sana sa pagsasaayos nga nitong kalsada at hindi sa bulsa nitong iilan na nasa gobyerno dahil natakot na sila at nadala dito nga sa corruption na nangyari noong 2025. Ngayon naman, Jiggy, pakinggan natin yung saloobin nitong ilang mga motorista na ito. Sana wala ng corruption para marami makinabang talaga na Filipinos. Siyempre, abala sa baka ma-delay kami sa pick-up namin. Ayun lang, yung sa New Year, baguhin na po nila yung government natin. Magbago na po sila, dapat wala ng korupsyon. Jiggy, una lang sinabi ng DPWH na from 17 billion ay napababa yung project cost sa 6 billion pesos. Sinabi rin ng DPWH na gumamit na sila ng Japanese technology dito nga sa pag-rehab nitong EDSA. Gaya na lamang doon sa aspalto na ginamit para nga mapabilis yung paglalatag dito sa kalsada na ito. Jiggy. At tungkol doon sa operasyon ng EDSA Bus Carousel, ay nagkaroon ba ito ng epekto dito sa itong ginawang EDSA Rehab? Naapektuhan ba sila? Jiggy, sabi ng MMDA ay nananatiling operational yung EDSA Carousel. Sa katunayan, magdadagdag pa nga ng 100 pang mga bus doon sa EDSA Carousel para yung publiko naman tangkilikin nga yung mass transportation system natin habang nakarehab nga itong EDSA. At sabi naman ng Department of Transportation ngayong 2026 ay magdadagdag pa ng 3 stasyon sa Cubao, sa Magallanes at sa Parañaque. Jiggy, balikan naman natin yung sitwasyon ng traffic dito nga sa may EDSA Buendia. Sa ngayon ay may bahagyang pagsikip dito sa gilid, dito sa bahagi na ito ng EDSA Buendia. Pero sabi naman ng mga gumagawa kanina ay asahan daw na luluwag nga yan sa oras na buksan itong kinatatayuan natin anytime soon. Inaasahan na ngayong gabi o hanggang bukas ay mabubuksan na ito para sa mga bus at ilang pang private vehicle dahil nga ngayon ay markings na lang yung inilalagay o yung mga linya sa kalsada. Jiggy. Yan po ulat ni Raynel Pawid live mula sa EDSA Buendia. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.